Aniya ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Human sa proclamation rallies, mga kandidato nagsugod na sa kampanya sa ubang probinsya. Wala say hunong ang COMELEC pag-monitor sa mga illegal campaign posters nga nagkatag sa kadalanan. Multa sa US Navy kinahanglang patasan kay gamay ra itandi sa ubang kadaot sa coral reef sa ubang nasod. Malacañang mipasabot nganong gamay ug approval ratings ang presidente sa ulahing Pulse Asia Survey. Puno sa kalingawan ug kasadya ang proclamation rally sa duha ka political coalition kagahapon. Dunay nanayaw sa kandidato sa United Nationalist Alliance sa rally dito sa Cebu City, samtang tagsa-tagsa og gimmick ang mga kandidato sa Team Pinoy sa Liberal Party sa rally sa Manila. Si Angelo Almonte sa detalye. Ang United Nationalist Alliance kun una mibana-bana sa katawhan nga mitambong sa ilang rally sa Plaza Independencia dito sa Cebu City nga moabot sa 50,000. Ang conservative estimate naman sa hepe sa Cebu City Police miabot lamang sa 30,000. Sa pikas bahin, ang Team Pinoy sa Liberal Party may estimate sa ilang supporters nga mitunga sa Plaza Miranda sa Quiapo, Manila, moabot lamang sa 8,000. Ang common sa duha ka venues, ang Plaza Miranda ug Plaza Independencia, pulos makasaysayon ug nagrepresenta sa kagawasan sa pakigpulong sa katawhang Pilipino. Dili mawala ang entertainment, gimmick ug personality sa duha ka rallies. Sa una, mataghuman sa pakigpuong sundan gilayon og kanta ug aduna pay Gangnam Style performances aron paglingaw sa crowd. Sa Team Pinoy, iya og gimmick ang mga kandidato paghatod og mensahe og sa samang higayon nakapahimuot sa mga supporters. Ako po ay si Grace Poe, ang pinakamagalang na kandidato. Si Senador Alan Peter Cayetano nagsulob og boxing globe, simbolo sa pakigbatok sa pangurakot. Dihang tanang siyam kauna senatorial candidates sa proclamation rally. Ang tulo ka guest candidates sa una, sila Grace Poe, Senador Loran Legarda ug Francis Escudero didto mitambong sa rally sa LP. Girepresentahan si Poe sa una rally sa iyang anak nga si Brian Llamanzares ug Cheryl Cruz. Samtang si Legarda girepresentahan sa iyang amahan, Tony Legarda. Si Senador Escudero wala kapadala og representante, hinungdan nga ang una wala mubutang sa iyang campaign posters sa venue. Mitambong sa una ang gila sa coalition nga Three Kings, si Vice President Jejomar Binay, Senate President Juan Ponce Enrile ug kanhi Presidente Joseph Estrada. Sa Team Pinoy, mismo si Presidente Aquino ang nangulo sa rally. Subling gipadayag sa una ang ilang pagsuporta sa presidente. Apan sa iyang endorsement speech, si Vice President Jejomar Binay misaway sa iyang gihulagway nga mga nagpakaaron ingnon diha sa administration slate. Mga kababayan, sino ang mga tunay na nagpapanggap? Who are now these great pretenders? These are the same people who were critical of President Aquino before the 2010 elections, but transferred their loyalties as quickly as they changed their clothes. Sa iyang bahin, si Presidente Aquino mihulagway sa kaatbang nga adunay kaalyado sa kanhi administrasyon. May ilan sa kanila nagsasabing nilalabanan namin ang katiwalian. Matanong ko lang po, kung ganoon, bakit ninyo kakampi ngayon ang mga tagapagtanggol at nakinabang sa nakaraang administrasyon? Ano po ba talaga ang pinaninindigan nyo? Ang sunod destinasyon sa una ug LP karong adlaw ngadto sa mga probinsya nga nagsugod sa letrang B. Batangas alang sa LP, samtang Bohol sa una. Angelo Almonte, Solar News. Kung day 1 kagahapon sa kampanya, unang adlaw sab alang sa Metro Manila Development Authority, pagpanangtang sa mga campaign materials nga iligal nga gibutang sa nagkalain-laing dapit sa Metro Manila. Si Amelin Veloso sa report. This scene greeted motorists along EDSA on the start of the election campaign yesterday. Posters located in illegal areas being torn down by Metro Manila Development Authority personnel. Hindi naman common designated postal area to. Kailangan paglalagay ng campaign materials, di ba, sa mga common